Mga friends, ang akala ng mga to, lahat tayo ay bobo at hindi marunong magbasa. Alam mo, ikaw, Senate President Subiri, wag niyong akalain ang lahat ng mga Pilipino ay bobo. No, hindi kami lahat katulad ninyo diyan sa Senado na karamihan sa inyo diyan nagpe-pretend na may alam. Dahil sa pagsisiwalat ni SAS ng nakakawindang na 331 million pesos na confidential fund na hawak umano ng Senado na pinamumunuan naman ni Senator Migs Zubiri ay naglabas ng opisyal na pahayag ang Senado tungkol sa mga akusasyon na ito. Ayon kay SAS ay walang malinaw na paggagamitan ng halagang ito kaya naman lubhang nakakabahala. Ayon sa statement ng Senate Secretary ay mariing pinabulaanan ng Senado ang mga ulat na kumakalat sa social media na mayroong confidential fund na 331 na milyong piso ang upper chamber para sa taong 2023. Ang mga post sa social media na ito ay sadyang mapanlinlang at malisyosong iniharap ng ilang personalidad na naglalayong siraan ang reputasyon ng isang institusyon na kasalukuyang tinitingnan ang kalikasan ng confidential and intelligence funds at ang mga ahensya ng gobyerno na nararapat magkaroon sila. Ang Senado, para sa 2023, ay walang paglalaanan para sa mga kumpidensyal na pondo. Ang mga tala ay magpapakita na sa ilalim ng maintenance and other operating expenses ng Senado ngayong taon. Ang layunin ng paggasta, may tatlong line item ang confidential, intelligence at extraordinary expenses at ito ay confidential funds, intelligence funds at extraordinary and miscellaneous expenses. Para sa 2023, tanging ang extraordinary and miscellaneous expenses lang ang may line item na nagkakahalaga ng 331,942,000. Walang mga line item para sa confidential funds o intelligence funds. Ang 331.9 na milyong piso sa extraordinary and miscellaneous expenses ng Senado ay ginagamit, bukod sa iba pa, para sa mga pagpupulong, seminar, kumperensya, public relations, edukasyon at iba pang aktibidad ng Kamara. Sa nakalipas na pamumuno ng Senado, ang confidential fund allocations ng Senado ay umabot sa 100 milyon noong 2020, 100 milyon noong 2021 at 50 milyon noong 2022. Ngunit lahat ng pondong ito ay hindi kailanman ginamit at naibalik ng buo sa National Treasury. Matatag ang paniniwala ni Senate President Juan Miguel Migs Zubiri na hindi kailangan ng Senado ng confidential funds. Aktibo niyang sinasabi na ang mga kumpidensyal at intelligence fund ay dapat para sa ating militar, pulisya at iba pang unipormadong tauhan na nagpoprotekta sa ating bansa mula sa panloob at panlabas na banta sa seguridad. Ang Senado, sa pamamagitan ng kamakailang binuo na Select Oversight Committee on Confidential and Intelligence Funds, ay patuloy na susuriin ang mga CIF ng mga ahensya ng gobyerno sa ilalim ng mahigpit na lente ng pagsisiyasat at muling ihanay ang mga ito nang naaayon sa mga talagang nangangailangan ng mga ito. Ayon naman sa ilang mga netizens ay, hindi siya confidential, extraordinary lang. Mambubudol. Hindi naman pala confidential, paki-publish ng resibo, let's make it available. Gusto lang namin malaman saan ginasta ang pera ng bayan. Dahil sa sinabi nyo maniniwala na kami, mekes-mekes nga lang sabing isang commenter. Nabahira na naman ng dungis ang Senado dahil sa mga ganitong ka-obvious na kasinungalingan. Samantala ating balikan naman kung paano ibinulgar ni SAS ang pagkakaroon ng extraordinary funds na 331 million pesos ng Senado. Eto na mga friends, no? Nag-release na ng statement ang Senado, Secretary of the Senate, si Attorney Renato N. Bantug Jr. Naparelease sila tuloy ng statement kasi nga walang bumubusisi ng kanilang extraordinary fund. Babasahin natin Okay, ito yung sinabi ni Attorney Renato N. Bantug Jr. Ang sabi niya, the Senate for 2023 has no allocation for confidential funds. Sabi niya, the records will show that under the Senate maintenance and other operating expenses this year, the object of expenditure confidential
Intelligence and Extraordinary Expenses has 3 line items, and these are confidential, intelligence, and extraordinary and miscellaneous expenses. So, ang sabi niya, meron daw silang 331.9 million extraordinary fund. Ito yung extraordinary miscellaneous expenses at ito raw ay ginagamit para sa meetings, seminars, conferences, public relations, education, and other activities of the chamber. So yan ang sabi niya, gagamitin daw to for meetings, seminars, conferences, public relations, education, and other activities. Mga friends, ang akala ng mga to, lahat tayo ay bobo at hindi marunong magbasa. Alam mo, ikaw, Senate President Zubiri, wag niyong akalain ang lahat ng mga Pilipino ay bobo. No, hindi kami lahat katulad ninyo diyan sa Senado na karamihan sa inyo diyan nagpe-pretend na may alam. So pupuntahan natin ang 2023 budget ng Senado. Okay? Para makita ninyo, no? Anong sabi niya? For meetings, educations, public relations, HSHOs, yung kanyang extraordinary fund. Nako, tingnan daw natin ang records. Okay, titingnan po natin, Senate President. Okay, ang records. No? Okay, ito ang record. Okay, Senate. Okay, 2023. Sabi niya, for meetings daw ito, education at chuchuchu at mga emerut. May iba kayong budget for training, oh. Meron kayong ibang budget for training and scholarship expenses na nagkakalaga ng 8,606,000. So that's for the training and scholarship expenses. Meron din kayo for communication expenses. Ano ba yung communication expenses ninyo? Magkano ba yan? Pang ilan ba to? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, merong 46 million na budget for communication. Ngayon, sabi nyo for public relations, meron din kayo dito for advertising and advertising expenses na nagkakahalaga ng 8 million. At meron din kayo ditong representation expenses. Ito yung para umattend ng mga meeting, etos garbanzos, ganyan. Magkano yan? 132 million. Tapos meron din kayo actually ditong sa mga subscription o membership dues. So, yung mga pinagsasasabi ninyo na paggagamitan nyo sana nung extraordinary fund, meron na siyang mga separate line items. So, ibig sabihin, bakit kailangan nyo bakit hindi nyo ilagay yung extraordinary fund doon sa mga line items na yon para malinaw ang auditing? 'Di ba? Kasi pag sa auditing, dapat gagastusin mo yung pondo according to its purpose. At ang purpose niya ay yung heading. Halimbawa, sabi ninyo, public relations, di ba? Ayan merong sarili ang advertising expenses. Di ba? Ang advertising expenses ay public relations, di ba? Meron din kayo for professional services na nagkakahalaga ng 164 million. Pero bakit yung extraordinary expenses extraordinary funds ninyo na under ng confidential intelligence extraordinary expenses ay nagkakahalagang 331 million? 'Di ba? Ayan So sa madalit salita, kayo dyan sa Senate, inilagay niyo siya sa extraordinary fund kasi nga hindi istrikto ang auditing ng extraordinary fund. Uulitin ko, kayo dyan sa mga Senado. Baka kasi akala ninyo, tanga ang mga Pilipino. Hindi po kami lahat tanga.